Hello po sa lahat po ng mga followers at sa lahat ng mga nagmamahal kay Miss Jillian Ward and Mr. Eman Baco sa Pacquiao. Dahil may panibago po tayong updates kung saan ay meron pong magandang balita na na-receive. Ito pong si Jillian, si Mr. Eman Baco at the same time ang pamunuan ng kanilang serye. So yun po yung ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, ito na pag-usapan na natin. So ngayon, i-congratulate po natin si Mr. Eman Baco sa Pacquiao dahil isa na rin siya sa mga endorser ng Bench. Kinuha po siya ni Mr. Bench na may-ari ng Bench para maging isang endorser. At ngayong taon po ay first time nararampa ang isang Eman Baco sa Pacquiao. Dahil talaga naman super blessed itong si Mr. Eman. Ang dami pong mga brand na nagtitiwala sa kanya. At the same time, sobrang dami pong mga produkto ng mga brand ambassadors na ginagawa po talaga siya bilang isa sa mga endorsers ng nasabing brand. Kaya naman inaasahan po natin na si Eman ay kasado na maging isa sa mga endorser ng Bench. At isa rin sa mga wish ng maraming mga Jillman or MJill fan na sana nga si itong si Miss Jillian Ward ay makasama din ni Mr. Eman na rumampa sa nasabing event. Kasi this year, every year kasi ginaganap yun. Parang pagpasok po ng ng official yung parang, di ba pag magsa-summer na kasi, may mga bago po silang mga outfits, mga bagong mga produkto ng Bench na talagang inilalabas po nila taon-taon. At taon-taon din po is nag-invite sila ng iba't ibang mga celebrities at isa si Mr. Eman Bacosa doon. So we are so glad na because ito po of course syempre dahil po sa kredibilidad na meron si Eman. Pero aminin mat natin o hindi, may ambag din naman si Jillian doon na parang mas nakilala kasi at mas pinag-usapan ng todo si Eman nung siya po ay napalapit kay Miss Jillian. Kaya po talagang parang win-win situation silang dalawa. Kumbaga parang silang dalawa, ang laki po ng naging epekto nila at naging tulong nila sa isa't isa kung bakit nagkaroon sila ng pangalan sa showbiz. Although si Miss Jillian po talagang masasabi natin na established na na siya, actress, 'di ba? Marami na pong mga brands at marami na pong mga nagtitiwala kay Miss Jillian na mga brands dahil hindi naman din talaga matatawaran ang beauty, brain, and acting prowess ni Miss Jillian. At the same time, is talagang masasabi mong maganda rin naman yung credibility ni Miss Jillian Ward. Kaya naman marami rin po ang nagtitiwalang brands kay Jillian, ma-international man yan or local. So this time is tuwang-tuwa tayo to hear those success story of Mr. Eman kasi hindi na lang siya basta kilala bilang isa sa mga rising star of sa boxing industry, but of course syempre nagkakaroon na rin siya ng pangalan sa industry kasi syempre bago pa lang siya, so kailangan niya ng maraming guidance at maraming mga pwede niyang kumbaga parang maraming experience para talagang mas ma-enhance pa yung kanyang yung kanyang career as an actor. So this time, eto na pag-usapan na natin kasi katulad po ng sinabi ko po sa inyo is matapos pong i-announce na talagang papasok na or makakabilang na itong si Mr. Eman Baco sa Pacquiao sa serye na Never Say Die. Ang dami pong mga nag-aabang kasi parang bumilang pa ata ng 2 linggo bago pa po lumabas si Mr. Eman kasi syempre nung in-announce po yun, hindi pa naman talaga siya kasama originally sa casting. And then marami din po ang mga
mga nagko-komento sa mga social media na si Eman po ay isa lamang guest, 'di ba? Katulad ng sinabi ko sa inyo na maraming pagkakataon na sinasabing hindi magtatagal yung karakter ni Eman because ang bida talaga doon ay walang iba kundi si David at saka si Miss Jillian Ward. Pero as I've said, no, kapag po umikot ang storya at nakita po ng director, producer at ng kanila pong management na maganda ang takbo ng story with Eman, hindi nila tatanggalin agad-agad yan. Or should I say, pwedeng si Eman pa ang maging talagang magiging collab team. Kasi wala namang collab team si doon si Miss Jillian. Ang tangi lang niyang kasama doon si David, si Rahil, tsaka si Kim Jisoo na wala naman sa kanila talaga yung love team. Nung pumasok si Eman, doon lang nagka-idea na pwedeng maging sila yung love team kasi siniship nga sila, 'di ba? At nagte-trending sila. So isa sa pinakamagandang news na natanggap ngayon ni Eman at ni Jillian Ward dahil pumapalo po no ng 6.4. Ayan, sabi po dito sa balita. Wait lang, papakita ko po sa inyo sa screen para at least meron tayong resibong maipapakita sa inyo na sinasabi na ito pong Never Say Die ay nagkamit noong April 6 sa GMA/GTV, no, sa pre-TV to ha. They got 6.7 versus 3.9 The Alibay. Alam natin na sobrang lakas din po ng ng tambalan ni Kim Chiu tsaka ni Paolo Abilino ng Kim Pao. Pero mas nahigitan ng Never Say Die sa rating na 6.7. And alam natin kung gaano po kahalaga sa lahat po ng mga producers at sa lahat ng mga direktor ang pagkakaroon ng mataas na rating. Kasi alam natin na kapag nakita po ng mga endorsement ng mga product at ng mga yung advertisers na mataas ang engagement at mataas po ang rating ng nasabing programa, sila po ay nagpe-place ng ads. Mas madami yung income ng director, producers at ng management sa nasabing serye na yon or doon sa programa na yon. Since natalo po ng GMA ang ABS-CBN na The Alibay kasi ito pong Never Say Die ay napapanood sa GMA/GTV sa pre-TV. Tapos ang naman po yung itong The Alibay which is trend dati po talaga nung bago kasing labas yan nagte-trending yan. Kasi pinapalabas yan sa mga yung pay-per-view, parang panonoorin mo siya ng may bayad. Pero this time is napapanood na siya sa pre-TV. Pero mas pinapanood pa rin ng maraming mga Pinoy ang Never Say Die. So which means talagang malaking bagay talaga na naipasok din itong si Mr. Bacosa, no, si Mr. Eman Bacosa Pacquiao sa nasabing serye kasi it add-ons the flavor, it add-ons the excitement ng mga viewer kung ano nga ba ang magiging karakter at magiging bahagi ni Eman doon po sa buhay ni Jillian sa nasabing serye. Which means it only shows na talagang magical ang pagtatambal at pagpasok din ni Eman doon dahil hindi pa man siya pumapasok doon sa serye, talagang pinag-uusapan na at kitang-kita na natin yung positive feedbacks mula sa mga netizen. Kaya naman we are praying, no, sana nga na ang maging ending talagang tumagal pa yung character ni Mr. Eman dito sa nasabing serye na to kasi deserve naman talaga ni Eman at ni Jillian na mabigyan sila ng highlights kasi ikaw na nanonood ngayon, ako, no, nararamdaman natin yung talagang magandang quality, magandang chemistry na meron si Jillian at si Mr. Eman, and nobody can question that, no, wala pong makakapag-question dyan because the sincerity and genuineness ng kanilang friendship ay nararamdaman nating lahat, and we believe, ako I myself ako yun hindi yun galing kila Eman at Jillian. Ako mismo nararamdaman ko na meron na pong something special going on between Eman and Jillian. Yan po ang aking nararamdaman. Sa tagal ko na po na nag-investigate ng mga tungkol sa showbiz, never pa po tayong pumaltos. At kung hindi man yun totoo, sasabihin din naman natin yan sa inyo, 'di ba? And I don't want to make you paasa, pero para sa akin talagang alam kong may something special going on between them. So kayo po, anong yung
ano ang inyong opinion patungkol sa bagay na ito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV, and Dareds channel. God bless everyone!